Isang tahimik na gabi sa ating lahat mga minamahal na mga taga-subaybay ng ating pong programa, lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. Welcome po muli tayo sa ating pong YouTube channel, Talks with Glenn. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ipindutin na rin ang notification button, ilagay sa all nang sa ganoon ikaw ay maging updated sa lahat ng ating mga balita at chikahan. Dito yan sa Talks with Glenn. Ayan, ngayong gabi nga ay ating tatalakayin ang isang hinaing ng ating mga kababayang Pilipino. Dito na tayo ngayon sa gabing ito, itong ating tatalakayin, no? Ito ang hinaing at sigaw ng mga Pilipino na apektado ng bagyong Pepito. Ang sabi dito, asaan na? Pangulong Bongbong Marcos ang iyong mga pangako na poprotektahan mo ang bawat Pilipino sa bansang Pilipinas. Kaya sa gabing ito mga kaibigan ay ating tatalakayin at bago dyan ay tignan natin ang mga update. Tignan natin kung ano na ba ang nangyayari, asan na ba ang bagyo. Kaya tignan natin itong mga update. Pasalamatan natin ang mga reporters sa pagbabalita ng ating mga pangyayari sa Pilipinas. Okay? As of now, ang panahon natin ay ganito na ngayon. Ayan. Medyo mabigat-bigat na nga ang mga pangyayari. At kumusta na kaya ang kategorya ng bagyong Pipito? Kumusta ating tignan? Headlines coming from UNTV. Maraming salamat. Bagyong Pepito lalo pang lumakas at isa ng ganap na super typhoon. Ayan. So ang ating bagyong binabantayan ng Pag-asa ay naging ganap ng super typhoon, kaya nga pinag-iingat ang lahat sa ating mga kababayan dahil nga sa gabing ito ay accordingly sa mga bali-balita ay posible nang maglandfall itong bagyong Pepito. Kumusta naman kaya ngayon ang mga malalapit na? Tignan natin. Baybay sa Albay, nakararanas na ng storm surge. Mga residente sa Calaguas Island pinalikas sa matataas na lugar dahil sa banta ng malalaking alon. Storm surge ang bagyong Pepito sa baybayin ng Albay. At tignan ninyo kung inyo pong titignan, mga minamahal na mga kaibigan, ay talagang malakas-lakas itong bagyong ito. Ayan. Kasi nga, storm surge ay nagsimula na at ito nga, sinasabi ng report kanina lamang, ay napakaraming mga biyahe ng eroplano ang nakansela na. Sa mga eroplano sa ilang mga airports sa Bicol at Visayas, kanselado. Batangas Port pansamantala ng isinara dahil sa super typhoon Pepito. Ayan. So, matindi talaga itong bagyong ito. Dahil nga't marami ng mga kanseladong flight ng Bicol, ganun na rin ng ibang mga airport ng Batangas. I mean ng Visayas, at ang Batangas Port ay ayan, nagsara na rin, nag-stop na rin sa kanilang pagbibiyahe. Ngayon naman, ating tignan ang kumusta na kaya itong bagyong ito, lalong-lalo na sa mga oras na ito. Ito mga kaibigan ay report ng Pag-asa kanina lamang alas 7 ng gabi. Kanina lamang ito, tignan ninyo ang mata ng bagyong Pepito ay talagang bukang-buka kung ating titignan dito sa ating satellite picture. Ayan. Bukang-buka na kung saan sa ilang mga sandali, ilang mga oras na lamang ay maglalandfall na ito.
Okay. Ayan, tingnan natin ano. Kanina lamang, alas 5 ay malapit na siya dito sa kalupaan. At yan, ito yung tatahakin niya, no? Ayan, kung ating titignan, marami na namang mga lugar dito sa Pilipinas, dito sa atin po, no? Central Luzon, kawawa na naman tayo, maaapektuhan pa rin ang Northern Luzon. Okay, tignan natin dito sa susunod na picture kung asan na ang mga apektado, ang luwang, mga kaibigan. Okay, kung ating titignan, ano, eto na kasi super typhoon na siya, no? Ito ay update ng Pag-asa kaninang alas 8, ano? Isang oras pa lang ang nakakalipas. At tignan ninyo, no, ang Camarines Norte, kabilang na ang ibang bahagi ng sur, ay signal number 4 na. Oh. However, eto, mag-ingat-ingat tayo mga kaibigan, ang Catanduanes ay signal number 5 na. Mag-ingat-ingat tayo mga minamahal na mga kaibigan dahil itong pangyayaring ito ay hindi po basta-basta. Ayan, hindi po yan basta-basta mga kaibigan kasi signal number 5, signal number 4 na dyan, banda sa may Camarines, signal number 5 sa Catanduanes, ay mag-ingat-ingat kayo mga kababayan natin dyan. Eto rin, tignan natin. Ang signal number 3 naman ay eto, katabi niya. Dito tayo sa Quezon, papunta ng Pulilo Island, ilang bahagi ng Bulacan, Albay, at ilang bahagi ng Sorsogon. Ayan, signal number 3 po ito. Tignan natin, ang signal number 2 naman, ito na, maluwang-luwang. Kasama na dyan ang Isabela, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province at iba't ibang lugar pa dito sa Pilipinas hanggang aabutin pa ang Central Luzon, no? Bababa pa siya at makukuha pa ang Marinduque. Dito naman sa baba ang Northern Samar. Signal number 2. Ayan, bababa tayo ang luwang-luwang ng bagyong ito, mga minamahal na mga taga-subaybay natin, ano? Kasi nakukuha dito ang Eastern Samar dito sa pinakababa, ang Leyte, at doon sa pinakataas, eto na, ang Apayao, Cagayan at Ilocos Norte. Kuhang-kuha. Kung inyong titignan, mga minamahal na mga kaibigan, ito ay mas maluwang ang kanyang nasasakupan, no, accordingly sa mga balibalitang naririnig natin kaysa sa mga nagdaang mga bagyo. Ayan, kaya nga't atin pong ulit na pinapayuhan at ina-update ang atin pong mga kababayan diyan sa lahat ng lugar, lalong-lalo na sa may Catanduanes, Camarines Norte, sa mga nasasakupan ng signal number 3, 2, ay mag-ingat-ingat po tayo. Maghanda-handa tayo mga minamahal na mga kaibigan kasi nga hindi na po gaya ng dati ang ating panahon ngayon. Hindi na po siya gaya nung unang panahon na kapag sinabing signal number 3 ay kayang-kaya pa. 'Di ba? Ngayon ay umaabot na tayo sa signal number 4. Kaya't mag-ingat tayong lahat mga minamahal na mga kaibigan. At ito lamang po ang ating maitutulong sa ating mga kababayan sa oras na ito na tayong lahat ay mag-ingat, tayong lahat ay magkaroon ng isang pananampalataya na kung saan tayo ay manatili na may titiwala sa ating Diyos. No, hayaan niyo ako mga kaibigan na magbigay ng isang panalangin sa lahat ng ating mga kaibigan na naaapektuhan ng bagyong Pipito sa gabing ito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong tulong muli. Gamitin, Panginoon, ang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Gamitin ang Presidente Marcos, lahat ng politiko na siyang maging iyong kamay sa pagbibigay ng proteksyon sa mga taong nasasakupan at naaapektuhan ng bagyong ito. Gamitin ang mga politician, mga may kaya, Panginoon,
na siyang magbigay ng tulong sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo. Ganun na rin, Panginoon, iligtas kaming lahat sa bagyong ito. Alam namin, nagtitiwala kami na walang imposible sa iyo. Kaya nga't sa gabing ito, Panginoon, lumalapit kami at humihingi ng tulong mula sa iyo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pagsuporta sa atin pong programa, sa atin pong Talks with Glenn. At ayan, abang-abang tayo sa mga susunod pang mga topiko natin tungkol sa mga balita sa bansang Pilipinas. Muli po, magandang gabi sa ating lahat at mag-ingat po tayo